Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Philippians chapter 4 verse 9. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Influences and inspiration. Dito makikita po natin si Apostle Paul ay china-challenge niya yung mga believers na tularan siya. Bakit po mahalaga yung magkaroon tayo ng tamang modelo sa buhay na ito or impluensya? Kasi sabi po sa Hebrews chapter 6 verse 12, we do not want you to become lazy but to imitate those who through faith and perseverance inherit what has been promised. Kasi may mga tao po pala na binago ang kanilang buhay ng pananampalataya. At yun po yung mga taong dapat natin tularan. So pipiliin po ninyo kung sino yung nakaka-impluwensya sa inyong buhay. Kaya naintindihan nyo na bakit sinasabi ni Apostle Paul na tularan natin siya. Kasi alam niya na dapat magkaroon ng tamang impluwensya at inspirasyon tayong mga believers na lumakad tayo ng may pananampalataya at perseverance sa buhay na ito. Kasi sa pamamagitan lamang yan, tatanggapin natin yung ipinangako ng Diyos. At alam niyo po, may mga bagay na dapat tayong tignan po sa ating buhay, lalo na dun sa kung sino yung nagiging inspirasyon natin at nakaka-impluwensya sa ating buhay. Maraming nag-aakala na wala itong epekto sa kanila pero nakakatakot po kung ang maka-impluwensya sa inyo ay yung maling tao. Kaya mahalaga makita po ninyo yung mga tamang modelo or impluensya sa buhay. Unang-una po dapat hanapin nyo yung mga tao na binago sila ng pananampalataya nila. So, titignan nyo po kung may pagbabagong naganap sa kanilang buhay. Yun po yung sinasabi sa Hebrews chapter 6 verse 12. At makikita po ninyo napakaganda pong tularan nitong mga taong ito kasi mai-inspire po kayo sa kanilang mga testimony. At makikita ninyo na posible rin maganap sa inyo yung naganap sa kanila. Kaya tignan po ninyo yung pong pagbabago ng kanilang buhay. Kailangan po may transformation. Number 2, sundan po ninyo yung mga tao na binago ng karunungan ng Biblia. Kaya sa Biblia, tinuturuan tayo na maging wise Yun po sinasabi ng Ephesians chapter 5 verse 15 at sa Psalm chapter 1 verse 1 ang sabi huwag tayong sasama o makikinig dun sa payo ng taong masama. Kasi malinaw po sa verse 6 ang sabi diyan, for the Lord watches over the way of the righteous. Binabanggit po sa Proverbs chapter 13 verses 20 to 21. Ang sabi diyan, he who walks with the wise grows wise, but a companion of fools suffer harm. Sabi rito sa verse 21, misfortune pursues the sinner, but prosperity is the reward of the righteous. So tignan niyo po yun, ma-inspire kayo sa buhay na binago ng pananampalataya at ng karunungan na mula sa Diyos. Pangalawa, pumili po kayo ng tamang mentor, yung makikita ninyo na tumalab sa kanila yung kanilang ipinapangaral. Kasi sabi po sa Proverbs 27 verse 17, iron sharpens iron. Pag nadikit ka doon sa mga tao na alam nating binago ni Lord, ikaw ay mahahasa rin, huhusay din sa buhay na ito. Panghuli, mahalaga po yung resulta. Ang Panginoong Hesus mismo nag-warning dyan sabi niya, by their fruits you shall know them. Mababasa niyo po yan sa Matthew chapter 7 verses 17 hanggang 20. Makikilala nyo naman agad sa bunga, sabi ng Panginoon. Kaya alam nyo po, titingin po kayo dun sa mga tao na maganda ang naging resulta ng kanilang pananampalataya. Kaya alam nyo po, napakahalaga po talaga ng mga tao nakaka-impluwensya sa atin at yung nakaka-inspire po sa atin. And I pray matagpuan niyo po yan sa inyong mga mentors, sa inyong mga kaibigan, sa mga taong nakapaligid sa inyo. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa natutunan namin today na mahalaga pala
yung mga taong nakaka-impluwensya sa amin lalo na sa larangan ng pananampalataya. Turuan mo kaming maging discerning. Turuan mo kami na mamuhay ng matalino at higit sa lahat, huwag namin sundan yung kaparaanan ng mga taong lumalakad sa kamalian. Turuan mo kami na lumakad according to the wisdom of the Bible at higit sa lahat, lumakad ng may pananampalataya at pagtsatsaga sa buhay nito. Salamat po, yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.